May mga panahon na dadaan talaga tayo sa mahihirap na sitwasyon. Lahat ng ating ginagawa ay mababaliktad. At para bang pati buhay natin ay lulubog na rin. Siyempre malulungkot tayo sa sitwasyon na yan. Sa mga oras na nahihirapan ka, ang tanging bagay lamang na dapat mong gawin ay manatiling patibayin ang iyong mentalidad. Alam kong mahirap, pero hindi natin ito patataubin. Dahil sa oras na mapatatag natin ang ating mentalidad, mananatili ka pa ring masigasig. Mas madali mong masolusyonan ang mga problema. Nang sa ganon, ay makapagpatuloy ka pa rin sa paglaban. Makakapag-isip ka ng maayos. At syempre, maaayos mo ang iyong sitwasyon. Upang manatili pa rin tayong positibo at magpatuloy pa rin sa pagsulong, palagi nating tandaan ang 7 pangunahing ideyang ito kapag nahihirapan na tayo. Huwag mong kalimutan ang mga ideyang ito. Okay? Baunin mo to araw-araw. Huwag kang magpapatalo sa negatibo mong pag-iisip. Uulitin ko. Tandaan mo ang 7 ideyang ito upang manatiling matatag ang iyong emosyon at kaisipan. Nang sa ganon, ay makakaabante ka pa rin. Number 1. Lahat ng ito ay lilipas din. Oo, walang pinipili ang mundo. Kahit nga mabuting pangyayari, ay lilipas din. Ang mabuti at masamang pangyayari ay hindi mananatili sa buhay mo. Para itong bula na mahahawakan mo saglit at mawawala rin. Araw-araw ay may panibagong pangyayari. May panibagong hamon. May panibagong pagkakataon. Panibagong problema. Panibagong solusyon. Lahat ay may hangganan. Walang forever. Oo, alam ko na sasabihin mo, pero matagal na tong problema ko eh. Matagal na ba yan? O dinagdagan mo lang? Ang problema ay isang problema lang. Nagiging seryosong problema ito dahil sa kakapokus mo nito. The more you focus on something, it grows. Minsan masasabi mo, wala na talagang katapusan to. Hindi yan totoo. Isa yang pangit na pangunawa. Bilang tao, natural na sa atin ang mag-isip sa ating problema. Pero ang problema lang ay nakapokus tayo sa negative side. Imbis na maliit lang ang problema, malaking problema na ang nakikita mo. At hindi mo na makikita ang solusyon. Ito ang dahilan kung bakit masasabi natin na hindi natapos ang ating problema. Okay, sabihin na natin na pinakamasama na yung problema mo. Pero may hangganan pa rin yan. Minsan kailangan nating gumawa ng aksyon para matapos ang sitwasyon na ayaw natin. Minsan rin may mga uri ng sitwasyon na magwawakas lang ng kusa. Alam mo, ang problema natin ay hindi mawawala kaagad. Hindi ito darating ngayon at bukas wala na. Minsan naaabot din ito ng 1 buwan. Minsan nga taon. Kaya kailangang may sapat kang katatagan. Habaan mo ang iyong pasensya at humanap ka ng solusyon. Pero kahit ano pa man ang gagawin mo, huwag mong kalimutan na ang lahat ng to ay lilipas din. Number 2. Ang dami mo nang napagtagumpayang problema noon. You see, you're already a winner. Ngayon ka pa ba malulungkot? Ngayon ka pa ba iiyak? Ngayon ka pa ba magpapatalo? Ang dahilan kung bakit ka nanghihina, palagi mo kasing iniisip na nahihirapan ka ng sobra. Ang solusyon ay nasa puso mo. Hindi mo napapansin kasi binigyan mo ng pansin ang negatibong emosyon. Ilang problema na ba ang napagtagumpayan mo? Kahit 1, 2, o higit pa dyan, napagtagumpayan mo pa rin. Oo, ang daming problema sa buhay. At hindi tayo makakailag kapag tinatanggap natin ang ating mga problema at tratuhin natin ito ng maayos, hindi tayo masyadong mabibigatan at may benepisyo pa tayong makukuha. Sa tingin kasi natin, ang problema ang nagpapahirap sa atin. Pero sa totoo lang, nahihirapan tayo dahil hindi natin tanggap ang nangyari. Hindi natin matanggap ang sitwasyon. Imbis na tatakbuhan natin o babaliwalain natin ang problema, tanggapin natin ito ng buo upang madali natin itong madurog. Kahit ihambing mo pa ang iyong problema sa iba, kahit iniisip mo man na mas malaki pa ang problema mo kaysa sa problema ng ibang tao, pare-pareho pa rin tayong nahihirapan. Ang malaking problema sa'yo ay maliit lang sa iba. At ang malaki sa iba ay maliit lang sa'yo. Magkaiba tayo ng karanasan, ng sitwasyon, ng paghawak ng ating emosyon, at ng paghahanap ng solusyon. Then, what's the point of comparison? Nang dahil sa mga mahihirap na sitwasyon na dinanas mo ngayon, yan ang magpapatatag sa'yo at makakapagbigay ng kumpiyansa sa'yo. Handling the problems you can do something about and accepting the ones you can't change creates room for more happiness. Kaya tandaan mo palagi to, na kaya mo lahat ng paghihirap mo noon. Kapag iniisip mo yan palagi, pinapalakas nito ang iyong paniniwala. Mawawala ang negatibong pag-iisip. Mag-uudyok ito sa'yo na magpatuloy pa rin dahil may liwanag pa rin sa huli. Number 3, may lakas ka na nakatago sa loob mo.
Oo, may lakas ka. May kadakilaan sa loob mo. Hindi mo lang nailabas ang buo mong potensyal dahil nauunahan ka ng kalungkutan at pag-aalala. Natural na ito sa atin. Kung binabangga tayo ng matinding sitwasyon, nakapokus tayo kaagad sa sakit na dulot nito. Kaya malabo nating makikita ang ating lakas. Hindi rin natin mararamdaman dahil nga nababalot tayo ng ating negatibong emosyon. Kabiguan na lang ang nakikita natin. Nakikita natin na tayo'y talunan, na wala tayong kakayahang umangat, na hindi natin kayang solusyonan ang problema. Pero hindi yan totoo. Pinaniniwala ka lang ng isip mo na hindi mo kaya, na wala kang alam, na wala kang lakas. Pero meron. Gaya ng ibang tao, may lakas ka at may kahinaan ka rin. But you have to unleash that strength. Oo, ramdam kita. Pareho tayo, may iba't iba tayong boses na naririnig sa ulo natin. Dahil sa mga negatibong boses na ito, negatibo rin ang ating reaksyon. Negatibo rin ang ating pag-iisip at ang ating emosyon. Be mindful of what is going on inside of you. Manahimik ka muna saglit at pag-isipan mo mabuti kung paano ka mag-react sa iyong sitwasyon. Dito mo mapapalaya ang iyong lakas. Dito mo maririnig ang ugong ng iyong lakas. Kapag nakapokus ka lang sa mismong araw na to, ang lahat ng iniisip mo na critical ay mapapaalis mo. Sa araw na to, isa lang ang problema mo. Huwag mo munang isipin ang bukas dahil ang bukas ay hindi pa naman dumating. There is nothing to worry about and there is nothing to feel guilty about. Kaya ito ang susi para kumalma ka lang sa kalagitnaan ng matinding sitwasyon. Ang pag-focus sa lakas na nakatago sa kalooban mo. Isipin mo na marami ka ng pinagdadaanan noon pero may lakas ka pa rin ngayon. Kapag iniisip mo yan, mag-iiba ang iyong pananaw at maging balanse ang iyong pamumuhay. Patuloy mo lang pansinin ang iyong lakas. Huwag lang puro kahinaan mo. Oo, may kahinaan ka. Ako rin at tayong lahat. Pero huwag nating i-focus ang ating atensyon sa kahinaan natin. Bakit? Mas lalo tayong manghihina. Paano natin malalabanan ang mga problema kung mahina tayo? Di ba? Hindi ko alam kung paano pagaganahin ang iyong lakas dahil bawat isa sa atin ay may estilo sa pag-recharge. Kailangan mong hanapin kung saan o anong bagay ang nakakapag-motivate sa'yo. Yung bagay na para talaga sa'yo. Yung mga bagay na pinaghuhugutan mo. Katulad rin ng kasiyahan. Di ba? May bagay na ikinakasaya ko na hindi mo naman ikinakasaya. Ganun din sa motibasyon. Hindi lahat ng salita na binibitawan ko ay nakakapagpalakas sa'yo. Kailangan mong hanapin kung saan ka mas komportable. Number 4. Lahat tayo ay nahihirapan. Ito ang nakakapagpagaan ng loob natin. Yung nag-iisip tayo na hindi tayo nag-iisa. Sa palagay kasi natin, maraming tao ang walang problema. Meron silang problema, pero hindi lang nila sinasabi sa'yo. Para saan pa? Di ba? Mapanlin lang kasi ang ating isip eh. Dinurog na nga tayo ng problema, dudurugin pa tayo nito lalo. Pinaparamdam ng ating isipan na pinakakawawa tayo dahil tayo lang ang nagkakaganito. Hindi man tayo magkapareho ng problemang kinakaharap, pero ang sakit ay ganun pa rin. Pareho tayong nasusugatan, nasasaktan, nalulungkot, nababalisa, nag-aalala, nalulumbay. Minsan sisisihin pa natin ang Diyos dahil parang sinasadya niyang ibigay sa atin ang ganitong problema. Pero hindi. Bahagi na ito ng ating buhay dahil sa kasalanang nagawa ni Adan at Eva na wala ang perpektong buhay simula pa sa pinakaunang panahon. Uulitin ko, nang matauhan ka naman, hindi ka nag-iisa. Hindi lang ikaw ang nagkakaproblema. Hindi totoo ang negatibong iniisip mo. Nag-aalala ka lang ng sobra dahil iniisip mo na ikaw lang ang nagkakaganito. Nadagdagan lang ang problema dahil sa mali mong pag-iisip. Hindi mo alam na ang taong nasa tabi mo ngayon ay may matinding problema na hindi pa niya sinasabi sa'yo. Kaya't magpakabait ka sa lahat dahil hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan nila sa buhay. Ang iyong kabaitan ay makakapagpagaan ng kalooban nila at syempre, magpapasaya rin sa'yo. Number 5. May matututuhan ka sa bawat sitwasyon. Maayos man o grabing sitwasyon, may mapupulot kang aral. May mga oras man na susubukin tayo ng panahon at ang karamihan sa mga tao ay gustong umiwas at idinideny pa ang realidad. Ang problema kasi ay dumadating dahil may hindi tama na nangyari sa buhay mo. Bibigyan kita ng halimbawa. Ang problema mo ay nagkakasakit ka dahil nagpupuyat ka. Hindi kasya ang kita mo dahil gumagastos ka higit pa sa kinikita mo. Naiintindihan mo ba ang punto? Kapag wala ka sa tamang landas, problema ang mababangga mo. Balik tayo sa storya ni Adan at Eva. Perpekto ang buhay nila noon. Sinabihan sila ng Diyos na huwag kumain ng prutas na yon para walang masamang mangyari. Pero pinili pa rin nila ang maling landas. Kaya nagkakaroon tayong lahat ng problema. Sa halip na tumingin sa panlabas na problema, tingnan mo muna
kung ano ba ang pinagagawa mo sa buhay. Ano ba ang dapat i-improve? Can you change the way you live so that your life situation can improve? It's a learning experience. Hindi mo makukontrol ang sitwasyon, pero makukontrol mo ang iyong reaksyon. Kailangan natin ng sapat na lakas mental at lakas pisikal. Gamitin natin ang mga problema bilang stepping stone tungo sa tagumpay. Hindi ang problema ang gagamit sa atin. Use the pain to motivate yourself, to become more determined, to work even harder, and succeed. Lahat ng kabiguan natin ay may hatid na aral. Matututuhan natin kung ano ang babaguhin sa estilo natin, kung paano tayo hihingi ng tulong sa ibang tao, kung paano tayo mag-focus, kung paano tayo makakabalik sa tamang landas. Ang daming matututuhan natin. It is by learning and applying that learning that you'll eventually turn things around. Tandaan mo na ang sarili mo ay maaaring maging kalaban mo o magiging kakampi mo. Minsan kasi pag may problema tayo, galit din tayo sa sarili natin. Galit tayo sa sarili natin dahil ang bilis nating nagtiwala sa ibang tao. Dahil wala tayong disiplina sa sarili. Dahil sa mga pagkakamali natin noon, sinasaktan natin lalo ang ating sarili. Gusto ko lang itanong sa'yo, kapag ba may kaibigan ka na sinisisi ang kanyang sarili, sasabihin mo ba na tama ang kanyang ginawa? Hindi, di ba? Siguradong i-cheer up mo siya. Pero bakit hindi mo yan magawa sa sarili mo? Number 6, humingi ka ng tulong. Kung may isang tao na mapagkakatiwalaan mo at komportable kang makipag-usap sa kanya ka humingi ng tulong. Huwag kang humingi ng tulong sa taong hindi mo mapagkakatiwalaan. Sa halip na tutulungan ka, ipagkakalat pa niya ang problema mo. Mag-ingat ka sa ganyang mga tao. Karamihan sa mga tao ay takot o nahihiyang humingi ng tulong dahil nagmumukha daw silang tanga. This self-handicapping behavior might be the single biggest thing holding you back. Alam mo ba kung ano ang benepisyo na makukuha mo? Kapag hihingi ka ng tulong sa ibang tao, makakabuo ka ng matatag na relasyon. Ibig sabihin na pinagkakatiwalaan mo siya. At ang taong pinagsasabihan mo ng iyong problema, iniisip din niya na may tiwala ka sa kanya. People who are willing to share information are seen as more trusting, more friendly, and warm. These are the attributes people look for when choosing who to develop a relationship with. Palagi mong tandaan na may maraming tao na pwedeng makakatulong sa'yo. Ibaba mo yung pride mo para hindi ka malunod sa malalim na sitwasyon. Kahit na mahiyain kang tao, kahit na wala kang kaibigan, kahit ano ka pa, may tao pa rin na makakatulong sa'yo. May gagamitin ng Diyos para hawakan ang puso mong nalulumbay. Hindi man problema ang masusolusyonan nila, kaya ka pa rin nilang patatagin sa emosyonal man at sa mental. Ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Ito'y nagpapatunay na mataas ang kumpiyansa mo sa iyong sarili at sa taong hinihingan mo ng tulong. Number 7, maraming magagandang bagay ang nangyari sa'yo. Madali nating makalimutan ang magandang nangyari sa buhay natin. Oo, marami kang problema, pero wag mo sanang kalimutan na pinoprotektahan ka pa rin ng bahay mo. Hindi ka ba masaya dahil sa kaligitnaan ng kahirapan ay may matutulugan ka pa rin? May iniinom ka pa rin? May kinakain ka? Nakakapaglakad ka pa? Nakakapag-internet ka? May pamilya ka pa? Malusog ka? Higit sa lahat, buhay na buhay ka. Nakakalimutan mo ba yan? Yan ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo na hindi mo binigyang pansin. There are still lots of things that are going well in your life, and there is still a lot to be grateful for. Maraming maliliit na bagay na tinitake for granted lang natin. Pati Diyos ay nakakalimutan natin. Siya pa naman ang source ng lahat. Baguhin mo ang iyong pananaw. Blurred man sa iyong paningin ang lahat ng yon dahil malinaw sa iyo ang pagdurusa, pero ang mga bagay na ito ay makakatulong sa iyo upang palakasin ka. It will completely change your perspective. Mapagtanto mo na mabait pa rin ang Diyos sa iyo dahil binigyan ka pa rin niya ng buhay para lumaban pa. Life is really amazing. Sa oras ng kahirapan, ito ang 7 pangunahing ideya na dapat mong tandaan. Ipaalala mo sa iyong sarili na ang lahat ng ito ay lilipas din. Na ang dami mo ng problemang napagtagumpayan. Na may lakas pang natitira sa loob mo. Na hindi ka nag-iisa sa laban na to. Na may matututuhan ka sa bawat problema. Na may maraming tao na pwedeng makatulong sa iyo. At marami ka pang mapapasalamatan sa buhay. Lahat ng yan ay nagsisimula sa isipan mo.